Panoorin nga natin ngayon itong komentaryo ni Attorney Claire. No? Isa siya sa paborito ko na attorney na vlogger. Talaga namang burn itong si Digonio. Sa sinasabi niya mga kaibigan na kailangan lang daw ng PI. Para daw maging effective, PI lang daw ang kailangan. Hello? Kailan pa nangyari na PI lang ang kailangan? Ikaw nga sa dami ng PI na bintiwan mo, hindi mo naman naayos ang Pilipinas? What needs to be done is really just do it. Huwag mo nang sabihin kung ano ang gusto mong gawin. Just do it without announcing it. Wala pa naman, wala pa nang bilangan. So tingnan nyo, just do it without announcing it. Hindi ba siya sign of a dictatorship? Di ba pag meron siyang gustong gawin, basta gawin nyo yan. At pag nabatikos, i-justify niya. Ano sabihin niya? Pag mali, it's either joke or sabihin niya, sagot ko yan. Total, matanda na ako, hindi niya na ako mapapabilanggo. Di ba? Ibig sabihin na to tolerate yung ibang mali, tapos sasagutin niya. At pag nadimanda na, laglaga na. Hindi naman siya nananagot, hindi naman siya nadidimanda, di ba? Hindi naman yan din inaako. Nautos ko yan. Sa bibig lang siya eh. Sa bibig lang siya matapang. So yun yung nangyayari. So tayo noon, mesmerize, wow, ang tapang-tapang na ating Pangulo. Yung pala, puro bibig lang. So ngayon lumalabas, gawin mo na. Kahit hindi mo i-announce. It's a sign of dictatorship. It's wrong. Kasi kahit presidente ka, hindi pwedeng ikaw lang ang mag-decide dyan. Di ba? Lalo na kung makaka-apekto to at na hindi maganda sa bayan at sa mga kababayan mo. Oh, kaya nga tingin ko yung formally, decision niya lang yan eh. O di ba? Sabi nga niya, gawin na bago mo sabihin. O, nagulantang na lang tayo. Formally, ang daming overpriced. Nakita sa hearing sa Senado. O, yan ba? Yan ba ang ipapamana kay PBBM? Ano na lang, para let it start. Ako kay Presidente Marcos is, I would ask him, sabihin mo sa barangay level, gawin mo trabaho mo. Pag hindi, madala ko ng tao dyan, and dyan na lang kayo sa barangay hall, mag-upo buong araw, at may yung mga tao na ipapadala ko, yun na ang magtrabaho para sa inyo. Then you go to the municipality and you go to the city and province. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, ina lang. Ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. Mga ina kayo. Yeah. Tapos ang istorya. Kung wala kang ina, magtrabaho kayo dyan, sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatawa. We bide our time. So, sabihin mo, presidente kanina nagpatawag ng sa Malacanang. Pinut na kami. Sabi niya, na kayo, mga cabinet members, kung hindi niyo kaya, mga na kayo, sabihin ninyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong mga university. Puro bright yan. Papalitan ko kayo mo, na kayo. Yun ang kapital mo. Pag hindi ka marunong mga undignified nga, hindi maganda pakinggan, not suited for a president. But if you want problem solved, gawin mo itong style na ito kasi alam na nila pag kayo, galit ka. Ilan ang nabilang nyo? Sumakit na tenga nyo. Tinakpan nyo na tenga nyo. Diba? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Kapital lang ang pagtutang ina. Kapital ang pusang ina. Actually, may kukwento ko sa inyo ha. Ito, makinig kayo ha. Importante ito. Meron kasi nangangampanya before. Okay? May isang hindi ko na lang sabihin kung sino. May nangangampanya. Okay? Ito ang kampanya niya, ito yung style niya ha. Yang pusang inang kalsada na yan. Ako nagpagawa niyan. Yang pusang inang palengke na yan. Ako nagpagawa niyan. Yang pusang inang tulay na yan. Ako nagpagawa niyan. Yan, yung pusang hospital na yan, ako nagpagawa niyan.
pusang ina, yung utang. Ako nagpalaki niyan para sa pusang inang ayuda para sa inyo. Sabi ng mga tao, ayuda, ayuda. Yay, ayuda. Ipupunta namin ang pusang inang yan. Pusang inang ka. Pusang ina ka. Boto ka namin, pusang ina. Ayun. Yun ang istorya ng pusang ina. Diba? Oh. Yan ang mga pusang inang kapital ang pusang ina. Diba? Grabe. Kita nyo, i-advise pa si PBBM na napakalumanay na hindi nga sila pinapatulan, matuto lang daw magpusang ina para, maging successful? Para matakot? Alam nyo, siguro nung una siya nagka-campaign, kakasabi niya ng pusang ina. Medyo kakaiba, di ba? Uy, tapang. Go, go, go! Pero habang tumatagal, alam nyo, mga ka-clear, ang sakit na sa tenga. At, pati mga bata na nakakadinig sa kanya, na-idolize siya. Kaya yung salitang pusang ina, kahit sa TikTok, normal na. Diba? Akala natin, nakakatuwa yung pusang ina na yan. Yan yung leadership ng pusang ina, gustong ipagaya. Nag-desensitize na kami, kaya namin ng isang... Hindi na nabilang, hanggang isa lang. Well, ako ang bilang ko ang bilang ko umabot yata ng 30. Tingnan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 ang bilang ko. Okay? Hindi pa kasama yung GAGO Yung lang. Yung si tutang ina lang. Okay? So, diba? Ito ba? Yung pagsasabi ba niya na yon, ng pagmumura ba niya na yon, gumanda ba yung Pilipinas? Hindi, diba? Ang laki na nga ng utang natin, kakapusang ina niya eh. Lumaki yung utang eh. Kakapusang ina niya,